Maraming salamat po sa pagtangkilik ng ating video. Hinihikayat ko po kayong mag-like and subscribe para ma-update kayo sa susunod na nakabanata. Tara at umpisahan na natin. Kung hindi po kayo naniniwala sa kakayahan ng godly pill na ito, paalam. Parang walang naging pakialam si Daryl na naghanda ng umalis. Teka! Tawag ni Brandon matapos gumawa ni Daryl ng ilang hakbang paalis. Sigurado ka bang matutulungan ako ng pill na itong makatawid sa level ng Master General? Tanong ni Brandon. Ayaw nang dagdagan ni Daryl ang mga sinabi niya kanina. Kaya sumagot lang siya gamit ang dalawang simpleng mga salita kay Brandon, syempre naman. Huminga ng malalim si Brandon at sinabing, sige. Bibilhin ko na yan. Magkano ba ang pill na yan? Isang ngiti ang nagpakita sa mukha ni Daryl at inisip na mukhang iniisip ni Brandon na maayos niya ang lahat gamit ang kanyang pera. Sige, kung ganyan ka kayaman, ubusin ko ang laman ng iyong bank account ngayong araw. Habang nag-iisip, itinaas ni Daryl ang dalawa niyang mga daliri kay Brandon. Sa kanyang isip, pinaplano niyang ibenta ang bawat isang pill sa halagang 2 bilyon. Pero mukhang hindi siya naintindihan ni Brandon sa bagay na ito. 20 billion. Bibilhin ko na ito, nasasabik na tanong ni Brandon na may nagliliwanag na mga mata habang nakangiting tumatango kay Daryl. Ha? 20 billion. Nakahanda siyang maglabas ng 20 billion dollars nang walang kahirap-hirap para lang makabili ng isang godly pill. Napakayaman ng isang ito. Isip ni Daryl. Nagulat dito si Daryl. Hindi pa isang cultivator si Daryl kaya hindi niya naiintindihan ang hirap sa paglampas sa bottleneck na pinagdadaanan ng mga cultivator para makatawid sa susunod na level na siya ring dinaranas ngayon ni Brandon at ng kanyang ate na si Abby. Habang natitigilan, biglang pinuno ng isang hindi pangkaraniwang pagkasabik ang buo niyang katawan. Hindi niya inakala na aabot sa ganitong halaga ang godly pill na kanyang ginawa. Bakit ko pa nga ba kailangang magkandakuba sa katatrabaho sa hinaharap? Ang kailangan ko na lang gawin ay gumawa ng mas maraming mga pill. Isip ni Daryl. Dito na kumalma si Brandon sa pagkasabik na kanyang naramdaman. Pero didiretsahin na kita, sa sandaling hindi gumana ang godly pill na ito. Ipapakita ko sa iyo ang nangyayari sa mga taong nagsisinungaling sa akin. Banta ni Brandon. Nagkaroon ng flat at nanlalamig na tono ang kanyang boses. Kalmado namang ngumiti rito si Daryl, kung ganoon, wala ka nang dapat pang ipag-alala. Ipinalakpak ni Brandon ang kanyang kamay para tawagin ang taong namamahala sa kanyang pera para gawin ang transaksyon. Dito nang ngumiti si Daryl na nagsabing, oh, bakit ka nagmamadali Brandon? Hindi pa ako pumapayag na ibenta ito sa iyo ng 20 bilyon. Ano ang ibig mong sabihin? Dito na nagdilim ang mukha ni Brandon. Magpapakitang gilas na naman ba ang isang ito? Isip ni Brandon. Hindi gumalaw ng kahit kaunti ang mukha ni Daryl habang itinuturo ang thumb ring na gawa sa jade na nakapatong sa ibabaw ng lamesa. Maliban sa 20 bilyon, gusto ko rin ang isang ito. Tumingin si Brandon sa direksyong itinuro ni Daryl at huminga ng malalim. Ninakaw ni Brandon ang thumb ring na ito sa Chanshan School. Ayon sa mga usap-usapan, mayroon daw malaking lihim na nasa likod ng singsing na ito, pero 1 taon na itong hinanap ni Brandon at wala siyang kahit na anong kakaibang nakita rito. At dahil wala na ring point ang pagtatago sa bagay na ito na maaari ring magbigay sa kanya ng problema sa hinaharap, naisip ni Brandon na maaari niya na rin sigurong ibigay ang singsing na ito kay Daryl. Matapos mag-isip, tumango si Brandon at sinabing, sige walang problema. Isa lang naman iyang antike. Ha? Pumayag talaga siya roon. Isip ni Daryl, muli siyang nagulat sa ginawang desisyon ni Brandon. Hindi niya inasahang papayag ng ganoon-ganoon na lang si Brandon. Dito na lumapit si Daryl at isinuot ang singsing ng walang pag-aalinlangan. Sumakto lang ang sukat ng singsing na ito sa kanya, hindi ito naging malaki o maliit para sa kanya. Natuwa rito si Daryl pero ang hindi niya nakita ay ang bahagyang ngiti na nagpakita sa mukha ni Brandon nang isuot niya ang singsing. Ninakaw ni Brandon ang singsing na yon pero hindi na ngayon, si Daryl na ang nagnakaw nito. Mabilis na nag-transfer si Brandon ng 20 billion dollars kay Daryl. Ang isang godly pill na kanyang ginawa ay kanyang nabenta sa halagang 20 bilyon, kasama ng isang antike, napakalaki ng kinita niya rito. Dahil dito, masayang umalis si Daryl sa manor na pagmamayari ni Brandon. Samantala, sa mansyon ng mga Darby,
Matapos ang mahabang araw, nakaalis na ang halos lahat ng mga bisita sa mansyon ng mga Darby. Umalis na rin ang ilan sa mga senior ng pamilya Darby na nagiwan na lamang sa mga nakababatang miyembro ng Darby na kasalukuyan pang nagiinuman sa living hall ng mansyon na nagpupumilit sa groom na ibalik ang bride sa kanilang kwarto. Ang groom namang si Jackson ay naparami sa pag-inom kaninang hapon kaya kasalukuyan pa itong natutulog sa kanyang kwarto habang ang kanyang bride naman na si Rebecca Song ay abala sa pag-entertain ng kanilang mga bisita habang tulog ang kanyang asawa. Naroon din siyempre ang pinakamatanda nilang kapatid na si Florian at ang asawa nitong si Yumi. Sige na, lumalalim na ang gabi. Oras na para umuwi. Sabi ni Yumi habang nakatingin sa kanyang orasan. Pero mukhang ayaw pang umuwi ng asawa niyang si Florian na kumaway sa kanya habang sinasabing espesyal ang araw na ito sa ating lahat. Kaya bakit hindi ka na maunang umuwi sa atin? Dito lang muna ako para mag-enjoy hanggang mamaya. Masyado ka ng lasing. Ano pa bang dapat niyong pag-usapan? Hindi na natuwa rito si Yumi pero ayaw niyang ipahiya si Florian sa harap ng kanyang pamilya kaya wala na siyang nagawa kundi umalis. Nang umalis si Yumi, tumama ang paningin ni Florian sa bride na si Rebecca. Umupo at naginom ang mga nakababatang miyembro ng pamilya Darby habang binibigyan at sinasalinan sila ni Rebecca na parang isang mabuting asawa. Masyadong maganda at sexy ang babaeng pinakasalan ng aking kapatid. Isip ni Florian. Binalot na ng alkohol ang kanyang isipan, kaya habang mas patagal ng patagal ang kanyang pagtingin kay Rebecca, ay mas paganda ng paganda ang itsura nito para sa kanya. Go! Wala nang nagawa si Florian kundi maglaway kay Rebecca. Nang malasing na ng husto silang lahat, tumayo na ang nakangiting si Florian at sinabing, sige na, mukhang nag-enjoy talaga tayong lahat ngayong gabi. Tulog pa rin si Jackson at kailangan pang maglinis ni Rebecca, kaya oras na siguro para umuwi hindi ba? Tumango rito ang lahat dahil siya ang nakatakdang magmana sa mga negosyong hawak ng kanilang pamilya. Mukhang napagod ka ngayong araw, Rebecca. Nilapitan ni Florian si Rebecca nang makaalis na ang huling bisita sa kasalan. Nakangiti namang sinabi ni Rebecca na, okay lang ako. Ikinagagalak ko ang pagpunta niyo ngayong araw. Naparami lang talaga ang ininom ni Jackson, kaya hindi na niya kayo na-entertain masyado kanina. Kaya ako na lang ang pumalit sa kanya. Maswerte siyang makapangasawa ng isang katulad mo. Napakaswerte talaga ng batang iyon. Nakangiting sinabi ni Florian habang naglalakad palapit para magsalin ng tsaa sa isang tasa. Habang nagsasalin, naglabas siya ng isang bote ng powder mula sa kanyang bulsa na kanyang ibinudbod sa isinalin niyang tsaa. At pagkatapos ay lumingon siya kay Rebecca para ibigay ang hawak niyang tsaa rito. Marami-rami rin na nang nainom mo ngayong araw, Rebecca. Ito, magsaa ka muna para gumaan naman kahit papaano ang pakiramdam mo. Kailangan mo pang asikasuhin si Jackson mamaya pagkatapos mong maglinis dito. Salamat, kuya. Hindi na ito inisip pa ni Rebecca na humigop sa ibinigay na tsaa sa kanya. Sige kung ganoon, mauuna na ako. Kailangan ko na ring magpahinga. Ngiti ni Florian. Pagkatapos siyang ihatid ni Rebecca palabas ng living hall, bumalik na ito sa paglilinis. Matapos ang ilang minute, nakaramdam si Rebecca ng pagkahilo at nawalan ng malay nang magawa niyang sumandal sa kanilang sofa. Sa mga sandaling ito, isang anino ang nag-flash mula sa labas ng living hall. Nakangiting naglakad si Florian pabalik sa hall habang sinasabing napakabango mo pala. Naglakad siya papunta sa sofa, binuhat si Rebecca, at hinalikan ito. Wala nang malay si Rebecca, kaya magagawa na ni Florian ang anumang gustuhin niya rito. Pagkatapos ng 10 minuto, isang kulay pulang coupe ang huminto sa main entrance ng villa, bumaba mula rito si Yumi na hindi nagpapakita ng kahit anong emosyon sa kanyang mukha. Nang pumasok siya sa hall ng villa, agad na narinig ni Yumi ang nakakahiya at malalakas na tunog na hindi niya gugustuhing mapakinggan. Kaya agad itong sumugod para buksan ang pinto nang walang pag-aalinlangan. Nang buksan niya ang pinto, nakita niya si Florian na nasa gitna ng kanyang pagsasamantala kay Rebecca. Halos atakihin ito sa kanyang puso sa kanyang nakita. Makikitang nakahiga sa kanyang tabi ang walang malay na si Rebecca na nagawa ng gahasain ni Florian. Nang maproses ng utak ni Yumi ang kanyang nakita, agad itong nagliyab sa sobrang galit. Naglakad siya palapit at sinampal ng malakas si Florian. Paano mo nagawa ito sa akin, Florian Darby?
Sinasabi ko na nga bang mayroon kang binabalak noong sabihin mo sa aking magpapaiwan ka rito kanina. Walang tigil na nanermon si Yumi habang nakaturo kay Florian. Hipag mo siya, Florian. Paano mo nagawa ang bagay na ito sa kanya? Manyak kang hayop ka. Paano mo ito nagawa sa akin? Nang makita ang galit ng kanyang asawa, agad na nagising sa katotohanan si Florian. Lumuhod siya sa sahig at pinagsasampal ng walang tigil ang kanyang sarili. Darling, darling. Nagkamali ako. Napakababoy ko. Isa akong baboy na manyak. Patawad. Patawarin mo sana ako. Palaging natatakot si Florian sa kanyang asawa, lalo na ngayong nahuli siya nito sa akto ng kanyang kahalayan. Kaya natural lang na matakot siya rito ng husto. Nanginig naman si Yumi sa sobrang galit. Hindi niya kailanman matatanggap na gagawa ang kanyang asawa ng ganitong klase ng kahihiyan. Sa sandaling malaman ito ng lahat, paano na niya magagawa pang manahin ang mga negosyo ng kanilang pamilya? Mayroon ngang kasabihan na hindi dapat lokohin ng kahit na sino ang asawa ng kanyang kapatid. Isip ni Yumi. Habang nakakagat sa kanyang labi, nagngingit-ngit na sinabi ni Yumi na, tumayo ka na dyan at magbihis. Siguradong gagawin ni Florian ang lahat ng kanyang sasabihin dahil sa tindi ng takot nito sa kanya. Habang nagbibihis, maingat nitong sinabi na, ano na ang susunod nating gagawin, darling? Ano na ang susunod? Titig ni Yumi kay Florian. Nakita niya na virgin pa si Rebecca, at ngayong pinagsamantalahan na ito ni Florian, imposible na para ritong hindi malaman ang ginawang kahalayan ni Florian sa kanya. Ipinadyak ni Yumi ang kanyang paa, at Shanbing, aayusin natin ito pag-uwi natin, Florian. Kaya kunin mo na ang 8 diagram na salamin kanina at ilagay ito sa tabi niya. Ang 8 diagram na salamin kanina. Para saan? Nako-confused na sinabi ni Florian. Ano pang itinatayo-tayo mo riyan? Bilisan mo nang kunin ito. Ito lang ang nag-iisang bagay na makapaglalabas sa iyo sa problemang ito. Wala na tayong magagawa kundi i-frame up ang mangmang mong kapatid na si Daryl dito. Sigaw ni Yumi. Agad na naintindihan ni Florian ang gustong mangyari ng kanyang asawa. Agad niyang dinala ang 8 diagram na salamin para itabi ito kay Rebecca. Napakagaling mo talaga, darling. Pinuri ni Florian si Yumi habang ibinababa ang salamin. Hindi na nagawa pang sagutin ni Yumi ang kanyang asawa. Nilagay niya ang salamin sa tabi ng kama at pumunta sa bintana para buksan ito. Ipapakita nito na tumakas sa bintana ang taong gumawa nito kay Rebecca. Malinaw na fine from yup nilang dalawa si Daryl. Kaninang umaga, nagpakitang gilas si Daryl gamit ang kanyang kaalaman sa teorya ng Feng Shui, na nagawa ring magsabi na nahimatay si Abe nang dahil sa salaming ito. Kahit na hindi nito nakumbinsi si Yumi, alam niya na maraming naniwala rito, kasama ang biniktima ng kanyang asawang si Rebecca. Dahil marami nang nalalaman tungkol sa metaphysics ng Feng Shui si Daryl, maaaring marami na rin itong nalalamang paraan para mawalan ng malay si Rebecca sa pamamagitan ng salaming ito. Kaya sa sandaling magising si Rebecca kinabukasan, at malaman na siya ay pinagsamantalahan, agad niyang makikita ang salaming ito na magbibigay sa kanya ng ideya na si Daryl ang gumawa nito sa kanya. Matapos isetop ang lahat, nakita niyang nakatitig pa rin ang asawa niyang si Florian kay Rebecca. Nabitin ka pa ba sa mga nakita mo? Sige na. Sabi ni Yumi. At pagkatapos ay agad na siyang umalis sa kwarto. Agad naman siyang hinabol ni Florian habang walang tigil na humihingal. Hindi ito gagana. Paano kung magpunta si Rebecca sa hospital at malaman ang buong katotohanan? Iniisip mo ba na kasing kapal na ng mukha mo ang lahat? Na wala silang reputasyon na dapat pangalagaan? Sabi ni Yumi. Agad nakuha ni Florian ang punto ni Yumi. Kaya mukhang nakahinga na siya rito nang maluwag at umalis nang hindi nagtatanong ng kahit na ano sa kanyang asawa. Samantala, si Daryl naman ay nakaramdam ng hindi maganda sa naging kasalan kanina. Hindi niya maiwasang maisip ang kanyang asawa na si Lily buong gabi. Kaya imbes na bumalik sa opisina, umuwi siya sa bahay ng mga Lindon. Sa loob ng 3 taon niyang pagtira sa tahanan MG mga Lindon, alam niyang mababa ang naging tingin ng mga ito sa kanya maging ng kanyang asawa na si Lily. Pero alam din niya na mayroon pa ring nararamdamang pagmamahal ang kanyang asawa para sa kanya. Nang makarating siya sa tahanan nila Lily, napansin niyang wala sa bahay ang kanyang mga biyenan,
habang si Lily naman ay naka-Indian seat sa ibabaw ng sofa na nagpakita sa magandang hubog ng kanyang katawan. Pero mukhang nagpapanik ang kanyang mukha nang makita siya ni Daryl. Nang makita niyang umuwi si Daryl, agad na nagpakita ang tuwa sa kanyang mukha na agad din namang nawala. Umuwi ka? Mabuti kung ganoon. Hiniram ng kaibigan ko yung kotse ko. Samahan mo ako. Sabi ng nababahalang si Lily. Hindi na nagtanong pa rito si Daryl at agad na umalis sa kanilang bahay kasama ng kanyang asawa. Noong papunta na sila nalaman ni Daryl na nasa isang reunion dinner si Samantha kasama ng mga dati nitong kaibigan. At dahil kasama ng mga kaibigan nito ang kanilang mga anak, tinawagan ni Samantha si Lily para sumali sa reunion. Ano naman ang gagawin ko roon? Tanong ni Daryl matapos malaman kung saan sila pupunta. Umirap sa kanya si Lily at sinabing, kung ayaw mo, ihatid mo na lang ako roon at pwede ka nang umalis. Hindi na kita pipilitin pang magstay doon. Matapos makita kung gaano ito ka-spoiled, ngumiti na lang si Daryl at nanahimik. Hindi nagtagal, nakarating na rin sila sa hotel. Nang makapasok sila sa pribadong dining area ng hotel, nakita nila si Samantha na masayang nakikipag-usap sa mga dati nitong kaklase. Kahit na napanatili ng mga kaibigang ito ni Samantha, ang mga bata nilang itsura, mas naging matanda pa rin ang itsura nito kung ikukumpara kay Samantha. Makikita ring sinasamahan ang mga ito ng kanilang mga anak. Nang makita ni Samantha si Lily, agad na nagpakita ang isang ngiti sa kanyang mukha pero agad din itong nawala nang makita niya si Daryl. Pinapunta niya rito si Lily para magkaroon ng magandang impresyon sa kanyang mga kaibigan, pero bakit nito isinama ang walang kwentang iyon? Hindi rito natuwa si Samantha pero hindi niya magawang paalisin si Daryl sa harap ng lahat. Wow! Yan na ba ang anak mong si Lily? Napakagandang bata naman nito. Narinig kong nagawa raw makipag-deal ng anak mo sa Platinum Corporation nitong nakaraan, at nagawa rin niyang ayusan ang popular model na si Giselle Lind. Napakagaling din pala ng anak mong ito. Matapos ipakilala si Lily sa lahat, napuno ng papuri ang buong dining area habang namamangha nilang tinitingnan si Lily. Natuwa rito ng husto si Samantha. Talagang naging maganda ang impresyon na ibinigay sa kanya ng napakaganda niyang anak. Habang nakaupo naman sa tabi nito si Daryl na hindi nagpapakita ng anumang emosyon. Sinimulan ng ipakilala ng mga kaibigan ni Samantha ang kanilang mga anak at manugang. Ang iba sa mga ito ay mga executive na habang ang ilan naman ay nagmamayari na ng sarili nilang mga kumpanya, maging ang pinakamababa sa mga ito ay mga doktor. Habang nag-uusap, isang mukhang mayamang babae ang tumuro kay Daryl at nagtanong habang natutuwang nakangiti sa kanya, at ito naman ay si... Ang babaeng ito ay si Melanie Watson. Noong araw ay walang tigil itong nakikipagkumpetensya kay Samantha. Kaya hindi siya natuwa sa mataas na naabot ng anak nitong si Lily. Dito na niya naisip na ituro si Daryl para agad pasamain ang impresyon ng lahat kay Samantha. Gaya ng inaasahan, nang tanungin niya ang tungkol kay Daryl, agad na tumingin ang lahat dito. Kung nagustuhan mo ang mga ganitong video, huwag mong kalimutan mag-like and subscribe. Panoorin mo na rin ang mga naunang kabanata para lalong maubos ang oras mo.